Magandang lalaki ho ako. Welcome ho sa ating program. Salamat ha. Thank you, Lai. Pag nagsama kami ni Laila, talaga, ubos ang oras natin, kaya kinakailangan pipigilan nyo kami. Kala nyo pagkatapos mag-turn off ang microphone, may kwentuhan pa kami. Ayun. Ay nako, samahan niyo po kami till 11 o'clock in the evening. Ngayon po ay Huwebes, 4. Alam ba ninyo, 4 ng Hulyo? Ito ang araw ng pagbabalik loob ko sa aking pamilya. Ito yung kinukwento ko kagabi. Inuhanan ko yung girlfriend ko sa US. Bumalik ako rito the 4th of July. Independence Day. Sabi ng girlfriend ko, ay nako, Independence Day ko. Anyway, meron mga pangyayari sa buhay natin na masakit pero magandang i-treasure, diba? Kasi nag-iiwan sa atin ng aral at nagbibigay ng lakas para harapin natin ang anumang pagsubok ng buhay. Alright, samahan niyo po kami this 4th of July sa aming mga Amerikano Independence Day. Amerikano. Napapakinggan po tayo sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila, sa Metro Manila, Central Luzon. Saan pa? Hindi ko makita. At iba't ibang Calabar Zone at Mimaropa. Ayan. At syempre ho, tayo po ay kasabayan napapakinggan at napapanood din po sa Facebook page ng 92.3 True FM. Sige na, Lai, okay lang. Oo. Yan ang live. Yan ang live, di ba? O, live broadcast talaga. Pakishare din po ang live stream ng ating episode tonight. At syempre, mga kapatid, i-follow po ninyo at i-like and share ang aming mga social media accounts. Ito po yung mga bagong platforms kung saan mapapanood po ninyo kami. Ito ay at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook, at saka sa TikTok. And don't forget to subscribe sa Radio 5 True FM YouTube channel. At para naman po sa mga nais maging bahagi ng ating programa at makibahagi ng inyong kwento ng buhay, kasaysayan ng pag-ibig, kasaysayan ng tagumpay, liham kasaysayan ng mga suliranin na gusto po ninyong idulog sa ating programa, pwede ho ninyong ipadala ang inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya po ay tumawag sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. 9:43, pagbabalik natin, ihatid namin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Huwebes. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkaing pang-spiritual sa araw na ito ng Huwebes, 4 ng buwan ng Hulyo. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 9 na kabanata ng Ebanghelyo ni San Mateo, talata 1 hanggang 8. Sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sarili niyang bayan. Pagdating doon, dinala sa kanya ng ilang tao ang isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan." May ilang tagapagturo ng kautusan na naroon at sinabi nila sa kanilang sarili, nilalapastangan niya ang Diyos. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi niya, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Ano ba ang mas madali?
Ang sabihing pinapatawad na ang iyong mga kasalanan o ang sabihing tumayo ka at lumakad. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mong iyong higaan at umuwi ka na. Tumayo nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Kiliw ng mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alright, 9:48 is our time. Gusto ko lamang pong batiin ngayon ang kaibigan natin, isa sa Tres Marias, ang ating kaibigan na nagsa-celebrate ng kanyang kaarawan na hindi ako naka-attend. Actually, I told her that I am going to join the event. Kanina po sa Manila Hotel. Nagkataon, naghahanda na ako eh. Nagkataon na yung aking apo ay dumating galing po galing sa UAE. At yung isang sasakyan, hindi po pwede coding and number coding, mauhuli kami. Di walang choice kundi ang gamitin yung sasakyan ko at ako rin ang sumundo sa airport. Alam niyo naman, di ba? Pag sumundo ka, magpapatay ka ng oras dahil una, ang hirap kumuha ng parking sa Terminal 3. Pangalawa, maswerte kapag hindi na delay ang arrival, di ba? Delayed ng arrival. Pagdating ng pasahero, hindi pa agad makuha ang maleta, ang mga luggages nila. Naranasan mo ba yan, Jake? Di ba? Kasi may problema sila doon sa Terminal 3. Kaya maghihintay ka na matagal, mahigit sang oras kang maghihintay bago makalabas, dadaan pa sa immigration, di ba? Ayun, so tapos uuwi ka pa. Pag uwi mo, dadaan kayo dyan sa may Sales Street, sa may Villamor Air Base. Traffic pa rin. Ay, nako. Nahihiya tuloy ako kay Myra Bulisay Lee, who is celebrating her birthday today. My dear friend Myra Bulisay Lee, happy birthday sa iyo. At patawad po talaga, humingi ng patawad na hindi ako nakahabol sa iyo sa Manila Hotel. But just the same, pinagdarasal ko sa Panginoon na sana ay bigyan ka pa ng mabuting kalusugan at mahabang buhay pa para ma-enjoy mo ang buhay mo kasama ng iyong mga apo. Again, kay Myra Bulisay Lee ng Tres Marias ng Dr. Love, happy birthday to you. At sa mga pilgrims na dumating doon na hindi kami nagkita-kita, naku, pasensya na po, no? Sana maunawaan nyo. Alright, dahil po nagtaas ang presyo ng LPG ngayong Hulyo. Ngayon lang bang Hulyo? Meron pa ha. By next week, inaasahan tataas na naman ang gasolina at saka ang tawag dito ang diesel. Pag tumaas ang diesel at ang gasolina, ang kerosene tataas din. Inaasahan yan by Tuesday next week. At dahil po nagtaas na naman ang presyo ng LPG, naka, eto ho, at panoorin natin, ibabalik namin sa inyo ang episode na ito ng ating face-to-face hirit ni Dr. Love na pinamagatang, oh my gosh! Butas ang gas! Oh my gosh! Butas ang gas! Panoorin ho natin. Narito. Ano na-discover na butas ang tangke ninyo na pinili? Ay, mga isang linggo kasi simula nung binili ko, hindi ko nalaman kasi
Siyempre, pag wala kang pera, hindi mo malagyan agad ng gas. Yung nagpaano na ako ng magpalagay na ako ng gas, doon ko nalaman nga hindi pala pwede siyang lagyan ng gas kasi may butas. Teka, yung tangke binili ninyo. Oo, Pero 700. di ba may mga tangke na tayo before, tas nire-refill lang? Minsan bago yung tangke na binibili? Pwede pala Bago yun? lang po sa sa labas, pero sa ilalim pala bulok na. So parang pinipinturahan lang ng paulit-ulit. Bawal yun, ha? Saka, Kasi pwede kayong sumabog doon at may pwedeng isang malaking sunog dyan sa barangay. Saka masama pa doon, ang ilalim, na pala, yung kulay ng tangke, blue. Yung ngayon kasi orange na yung uso ngayon na mabilis na repila ng alam na pala niya nga hindi pala pwede, bakit bininta pa niya sa akin? Kaya yun ang nireklamo ko. Kailan mo ba nabili itong tangke ng gas na ito? 3 weeks ago po. 3 weeks ago. Kailan mo trinay na lagyan ng gas? Mga isang linggo. Kasi nag-ipon pa ako ng pambili eh. Tsaka mo na-discover na butas pala. Butas. So, paano yung pagkalagay mo ng gas ng alingasaw, no? Gumano na, hindi pwede kasi may butas to. Bakit mo to binili? Sino nagsabing hindi pwede? Yung taga-refill. Oo, taga-refill. Uy, naku, nakakatakot. Magkano mo nabili? 700 po. Oo, mahal, ha? Ipinabalik mo raw yung ibinayad mo, ipinababalik mo kay Inday. Si Inday ang nagbenta sa'yo ng tangke. Suki ba siya sa lugar ninyo? Suki siya nga, nagbibinta na kung ano-ano. Kilalanin na natin ang nagtitinda umano ng sirang tangke ng gas. Inday! Pasok! Walang butas yun! Sa totoo lang! Ano gusto mo? Walang butas yun! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Walang butas yun! Papayag ka ba ng butas yun? Binibila ko sa'yo? Papayag ka? Hindi nga malagyan ng Siyempre, gas. hindi ka papayag nun! Hindi malagyan ng gas. O Inuha hindi, mo na ng dapat pera. ilan mo, sinig mo muna! Aling Inday, butas ba talaga yung tangke ng gas na ibinenta mo kay Malu? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Harapin mo, face to face! Harapin mo, face to face! Ano ang masasabi nyo doon na yung ibinenta nyo raw na tangke ng gas ay butas, Aling Inday? Bago ko bininta ko sa kanya, ma'am, sa may-ari yun, pinano sa akin, yung may bibili ba na ng tangke? Ang sabi ko, oo, may bibili. Pero bago ko naman pinasaan yun, sinabi ko sa kanya na, okay ba to? Ang sabi naman may-ari, okay daw. Kaya, pinasaan ko ngayon, dinala ko sa kanya, binili niya. Pinasan mo ngayon, tas dinala mo kay Ate Malu. Hindi mo ba binalikan yung pinagkunan ninyo? Hindi ba? Kasi hindi, bago siya sa akin, ilang araw pa, ma'am. Dumaan na. Ilang araw nang dumaan ng Bago siya ako nabutas pa rin yung tangke. bago niyo sinabing butas. Ngayon, hindi niyo pa nadadala dun sa isa pang kapitbahay. Totoo ba ito, Aling Malu, na Simula sa pagbili ko sa kanya, mga isang linggo ko muna napalagyan ng gas. Kaya lang, doon ko nalaman na butas pala. Kaya kung alam ko lang nung pagbili ko, intro kung butas, ba't ako bibili? Oo. Aling Inday, may katwiran ho yun, pero papakinggan namin kayo. Hindi nyo ba kinausap yung inyong kapitbahay nung sinabing butas pala yung tangke? Nung inanon niya ko, ma'am, siyempre pinuntahan ko rin yung may-ari. Ang sabi niya, okay daw yun. Okay daw yun, kasi ginamit mo daw nila, ma'am. Yung tangke na yun. At saka iba na raw yung kulay. Wala na kung ano doon, ma'am, kasi biktima lang din naman ako sa ma'am. Kasi yung blue rin mga tangke yun. Pero ayaw nyo na raw hong ibalik yung bayad ni Ate Malu. Yan ang hindi totoo yan, ma'am. Ang sabi ko, ibalik ko sa'yo, yung sa akin niya, 100 lang, ma'am, sa akin. Kasi ang sa may-ari, 500 talaga yun. Yung pinabuhat ko yung isa kong kasama, ma'am, tag-100 kami sa 700. Ang 500, ma'am, doon sa may-ari ng tangke. Yun ang totoo. Pinilit niya kong singilin sa 700. Sabi ko sa kanya, maghintay ka kung bayaran din ako noon, may-ari noon. Gaano nakatagal, Ate Malu, at umabot ka na sa face-to-face, hindi ka na makapaghintay, bakit? Hindi, nagalit na ako, ma'am eh. Kasi yung pera rin, pinaghirapan ko yun eh. Kasi sinabi ko sa kanya, ibalik mo lang yung pera na ko para may balik ko rin sa ko. Kaya lang ang ginawa sa akin, ma'am, dinidman niya ako eh. Dinedma ka, hindi mo raw siya kinausap. Ma'am, hindi totoo, ma'am. Hindi totoo yan kasi araw-araw siya naningil sa akin, ma'am. Araw-araw, mayayain ako, ma'am. Sabi ko,
hintayin mo ako magkapira. Kahit isoldier ko yung 500, ako na magbabayad. Sabi ko, pero papayag ka, hulug-hulugan ko, tag 50-50, araw-araw. At Aling Inday, eto lang ba ang first time na kayo ay nakapagbenta ng gamit? May nagreklamo ba sa inyo? Ito talagang ano ko, ma'am, diskarte araw-araw, ma'am. Nagbibinta ko ano-ano na lang. Ukay, kung ano lang magpa-diskarte sa akin, ma'am. Pero wala lang nagreklamo sa akin. Yun lang talaga siya, ma'am. Paano yun? Pangalawang bis mo na ginawa sa kanya. Nung una, nagsangla ka sa akin ng tangke. Anong ginawa mo sa akin? Ginawa mo si Pira. Hindi mo binigay sa akin ang tangke. Nang pagkahapon. Bukod na ka. Totoo ba ito, Aling Inday? Ito, ma'am. Aaminin ko yan, ma'am. Matagal na panahon na yan. Dapat nung una, ma'am, bago kami dumating dito, nag-react siya. Hindi siya nag-react kasi, magkaibigan doon kami. Hindi siya nag-react. Ngayon nga, nag-ano ko sa tangke, sinama na niya yung una. Yan ang totoo. Aling Inday, meron po tayong yung tawag sa English, golden rule, no? Yung panuntunan natin ng pakikisama sa kapwa at sa buhay natin. Baka nalimutan lang natin. Ang sabi doon sa golden rule, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Okay. So, pag ito po ang ating panuntunan, wala nang gulo. Okay? Obviously kasi, kung paniniwalaan kung kinukwento ni Malu at saka ni Fe, ilang beses silang nabiktima. Una, ang inaalala ko lang, Inday, sabi mo hindi sa'yo yung tangke na binili ni Malu na may butas. May nagpabenta lang sa'yo. Pero tinanggap mo ang bayad buhat kay Inday. Ibig sabihin, may pananagutan ka kay Inday dahil ikaw ang nagbenta. Ngayon, kung hindi mo alam na butas at napatunayan na may problema yung tangke, butas, kunin mo yung tangke, ibalik mo sa nagbenta, at ibalik mo yung pera niya. Yun lang ang gusto niya. Matatapos lahat yan. Ang gobyerno natin, pinoprotektahan ng mga consumers. Now, doon, doon sa halagang 5 pisong ukay-ukay, ano ba naman, aasahan mo 5 piso, di pihado may butas yun. Di ba? May diferensya. Pero, ang daya doon, kung talagang inilihim ni Inday na may diferensya itong produktong ito at ibinenta ko sa iyo, doon papasok ang konsyensya natin. Tandaan natin, this applies to everyone. Mahalaga ang pera. Mahalaga ang pera. Pero ang perang kikitain natin dapat galing sa mabuti at pinagpagura natin. Huwag po tayong papares doon sa ibang mga nakaposisyon na mga may kaya na sa buhay na ginagamit ang posisyon para manloko ng kapwa at utakan ng kapwa, makuha ang pera at ipakain sa mga anak at apo nila ang pera. Magbubunga po yan ng masama. Sa lahat po ng pangyayari, sa tingin ko lamang, doon sa isinanla ninyong 500 pesos na halaga ng tangke na ibinigay sa inyong 500, hindi nyo na ibigay ang tangke, tungkulin po ninyo ibalik yung pera niya, yung 500. Pasensya na. Pero ito ang kilos at gawa at takbo ng kaisipan ng mga taong sivilisado sa mundo. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa iyo, Brother Jude. Thank you very much, di ba? Yan ang sinasabi natin. Ito kasing si Aling Inday, obvious talaga, na nangrarakit Pangalawa na pala yan, yung una, nagsanla siya, kinuha niya yung 500 pesos na pinagsanlaan, pero hindi niya binigay yung dapat na isanla doon sa kay Malu. So, may masamang intensyon na. O itong pangalawa, nagbenta naman siya ng tangke, granting hindi niya alam na butas yung tangke. Nang malaman kasi, may mga tao na hindi naman madalian mapapakargahan yan. Sabi nga ni Malu, nag-iintay pa ako ng pera para makabili ng gas na ilalagay doon sa tangke. So, nang malaman niyang butas, tungkulin siyempre ni Inday na ibalik yung kanyang ibinayad kasi may diferensya butas di ba? Ibalik niya yung tangke doon sa may-ari, kunin niya yung 500 pesos, ibalik niya pati yung 200 pesos na ipinatong niya para malinis ang kanyang pangalan.
Kung kayo po ay merong komentaryo sa ating pong talakayan, maaari kayo magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya tumawag sa ating hotlines sa 863-15788 at 8631-6674. Oras, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi. Tayo po ay nasa pangalawa at huling bahagi na ng ating palatuntunang Dr. Love Radio Show. Batiin lamang natin ang magandang gabi ang mga regular, ang mga nakikinig sa ating programa. Elizabeth Villa Gonzalo ng Makati, Marivi Viola ng Makati, magandang gabi at happy listening. At ang birthday celebrator ngayong gabi, si Myra Bulisay Lee, na kapatid po ng batang eskolta. Happy birthday na si Roy Bulisay. Good evening and happy listening sa mga barkada ho natin dyan sa Metro Davao, Amadeo Giorgio Gonzalez at Mami Lorleen Gonzalez. Yan. Chato Sakluti, magandang gabi at happy listening. At siyempre kay Kumaring Zenny Dayang Hirang na araw-araw po ay nakatutok sa atin. Makakasama rin natin sa ating pilgrimage si Kumaring Zenny Dayang Hirang. Magandang gabi rin kay Zenny Raimundo ng Serendra 1 dyan po sa Bonifacio Global City. At siyempre ang ating barkada si Engineer Mercy Santos ng Pasig City. I am keeping my fingers and my eyes crossed na makasama natin ang Tres Maria, si Marivi Viola, si Elizabeth Villa Gonzalo, at saka si Myra Bulisay Lee, who's celebrating a birthday today, sa ating pilgrimage sa October 5 until October 21, na ito po ay tutunguhin natin ang iba't ibang mga very popular Marian shrines sa Europa. Ano ang weather sa October? Magsisimula na pong mag-autumn, no? October, magsisimula ng mag-autumn. So, medyo makakakita na tayo mga nagbabagsakan ng mga dahon, ano, na iba-ibang kulay. Kulay gold, kulay brown, ganyan. And magsisimula na rin medyo chilly ng konti ang lamig. Yan ang gusto kong weather eh. Yung windbreaker lang ang suot mo. Hindi naman malamig na malamig, di ba? Pero paminsan-minsan hinahanap ko yung lamig ba na, nakikiliti sa'yo. Marami po tayong pupuntahan. Magtutungo tayo sa Portugal, sa Fatima, Portugal. Pupuntahan natin ang Avila, Spain, sa Madrid. Magtutungo tayo sa Saragossa at sa Barcelona, Spain. Pupuntahan po natin ang Birhen ng Montserrat, no? At ang simbahan ng Sagrada Familia na magtatapos na po after 200 years ng paggawa ng construction. Magtatapos na po next year, 2025, ang simbahan ng Sagrada Familia. From Barcelona, magtutungo tayo sa Lourdes. Pupuntahan po natin ang mahal na Birhen ng Lourdes doon sa kanyang apparition site. Doon po sa Paris. Pupuntahan po natin ang hindi na agnas na katawan ng visionary ng mahal na Birhen ng Lourdes na si Bernadette Soubirous. Magbuhat sa Grotto de Masabiel. Tutunguhin po natin ang Nevers, friends, para makita natin harapan, malapit sa inyo, ang katawan ni Saint Bernadette Soubirous na hanggang sa ngayon ay malambot pa. Hindi maipaliwanag yan ng science. Malambot pa. Oo. And then, magtutungo po tayo sa Paris, France. Sasakay tayo ng boat sa Seine River. Magtutungo tayo sa Eiffel Tower. Ingatan lamang po mga mandurukot, mga magagandang lalaki nandun dyan, kasing gagandang lalaki ni Brother June, pero mga mandurukot po, mag-iingat lamang tayo sa Paris. Oh. And then, tutunguhin din natin ang patungo sa Champs-Élysées. Tutunguhin po natin ang Notre Dame Cathedral. Notre Dame Cathedral at marami pang iba. Ito po ay magsisimula sa October 5 until October 21. Kasama ho ninyo si Brother June Banaag, and I will be leading you in reflections and prayers
samantalang tayo'y bumibiyahe at mga kwento-kwento, behind the scenes stories sa mga naganap doon sa mga pupuntahan nating shrines na yan. Okay? Maaari po kayo makipag-ugnayan kay Edna Calleja, ang ating coordinator po. Edna Calleja, pwede po ninyo siyang tawagan sa kanyang cellphone number or you can text her. I-text lamang po ninyo ang inyong email address sa kanya para ho maipadala sa inyo ang atin pong itinerary na katulad nito para malaman yung destinasyon natin. Ho. Ang kanyang cellphone number 0925-752-2230. 0925-752-2230. Edna Calleja. Ito ang isang gusto kong makasama sa ating pilgrimage. Sana makasama natin si JC Calasikas at mahabang kwentuhan nito kapag kami nagkatabi sa bus. Buhat sa Bulacan, Teacher JC Calasikas. Magandang gabi sa iyo, JC. Brother June, magandang gabi po. Good evening po. Kumusta ka na, JC? Ayun po, medyo busy in the past few days. Oo. At kumusta ang health mo? Ay, okay naman po. Okay na. Naman. Opo. Ang kinain natin today is yung boneless bangus. Ay, masarap yan. Ano, prito? Prito? Prito, opo. Oo. Alam mo, gusto kong bangus na luto ngayon, Jake, alam mo? Anong tawag doon sa bangus na inalisan ng laman, pagkatapos nilagyan ng sibuyas, ng onions, ng rellenong bangus. Rellenong bangus. Ang sarap niyan. Mm-hmm. Yan ang gusto kong kainin. Tapos magkakamay ka. Marami niyan sa Malabon, Nabotas, Brother June. Ay, dyan sa Malabon, sa Nabotas, sa katikim ko dyan. Yung hipon na, ay hindi, yung squid, ano squid sa Tagalog? Pusit. Adobong pusit. Ang sarap dyan sa Malabon at saka Nabotas. Yun. Ikaw nasa Bulacan, malayo ka dyan sa Nabotas. Iba rito Oo. Pero namimiss ko yung rellenong bangus. Oo. Brother June, mag-comment sana ako, pero nag-comment na ako before niyan Di bale? Anong gusto mo sabihin? Kasi last 2 days kasi July 2, ay pinasyalan ko yung simbahan ng San Martin of Tours. St. Martin of Tours sa Batangas? Bukawi. Sa Bukawi, Bulacan. Meron ba dyan sa Bukawi? Meron sa Bukawi. Ang parish priest mo natin dyan ay kilala nyo, Brother John, si Father Mar Ladra. Ay, oo, Father Mar Ladra, oo. Tapos may, kasi... Ay, sa Bukawi, meron dyan, malapit sa simbahan, meron dyan lumang bahay na ginawang events place. Napasyal ako dyan, kasama ko si Dr. Ina Warnchay, dyan kami nanginain. Isang lumang bahay yun na panahon marang Kastila. Ginawang events place. Oo. Nakapasyal ako doon, Brother John, at sinubukan ko sumakay sa Pagoda Festival, sa Pagoda, sa ngalan ng Bukawi. Sa mahal na po na Cruz sa Wawa. Yun po yung kapistahan sa darating na linggo. I see, oo. Yun. Oo. So, ang may ganap doon na sasakay sa Pagoda. Oo. Yun, ang saya pala doon na nasakyan ko. Pagoda sa ilog yan. Yan yung nagkaroon ng Pagoda tragedy last 1993. Tragedy. Lumubog, maraming namatay. Yes. Mag-iingat lang. Yan. Naman po, nakatawag doon, nakasuot ng yung vest. Oo. Yeah. Opo. Yeah. And then, ito, Brother Jun, bagong lipat ako na school. Lumipat tayo ng school sa... lumipat ka ng eskwelahan? Yes, around Santa Maria din. Oo. And then, binigyan ako ng assignment. Ang assignment ko is sa liturgy department. Wow, that's good. So, ibig sabihin yan, magtuturo ng pagbasa, may choir. Nako, challenge po. Liturgy, yan ang specialty ng aking apo, si Zach Angelo. Yes. Yung liturgy. Kasi ang boses ko parang pari din daw, boses sa radyo. Kaya magaling magbasa ng mga Bible. Yes, magle-lector. Magle-lector, opo. Kaya yun, sana magtuloy-tuloy ang aming Very good. Then, pagdasal ko na rin, Brother John, ang aking ama na patuloy ang paggaling. Nandito sa bahay ngayon, nagpapagaling. Oo, salamat sa Diyos. Salamat. Mabait ang Diyos at didinggin ang ating mga panalangin. Okay? Yes, Brother John. Maraming salamat po, Brother John. Thank you. Maraming salamat si Teacher JC Calasikas ng Bulacan.
25 minutes after 10 sa programang Dr. Love Radio Show. Antabayanan po ninyo ang ating liham kasaysayan at ito ay padala ni Missy. Yan. Missy, na isa sa mga regular na nakikinig sa ating programa buhat sa Ortigas, Pasig City. Antabayanan po ninyo. At yung mga pagbate, Jake, sa mga, tawag dito, yung mga pagbati ng ating mga nanonood sa ating Facebook page, ipiprint lang po namin at babasahin natin, no? At sa mga nais pong maging bahagi ng ating programa at makibahagi ng inyong mga kasaysayan, ng inyong mga kwento ng buhay, mga suliranin, maaari po ninyong ipadala ang inyong liham kasaysayan sa ating programa sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya ay tumawag po sa ating hotlines. Ang ating hotlines 86315788 at 86316674. Pagpabalik natin ating tutunghayan ang liham kasaysayan ni Missy. Ang ating oras ganap ng alas 10:33 ng gabi at sa gabing ito, atin pong tutunghayan ang isang liham kasaysayan padala ni Missy ng Ortigas, Pasig City. Sakali man po na meron kayong kasaysayan ng buhay na nais po ninyong ibahagi sa ating programa or problema, suliranin na gusto po ninyong ikwento para mapag-usapan po natin, no? Maaari po kayo magpadala ng inyong liham kasaysayan sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya, maaari kayong tumawag sa ating hotlines sa 86315788 at 86316674. Narito ang liham kasaysayan ni Missy. Dear Dr. Love, magandang gabi po at sa mga viewers and listeners ng inyong programa. Tawagin niyo lamang po ako sa pangalang Missy. I work in a telecommunications company in Ortigas. Heto na nga po. Gusto ko sa inyo na magkwento. Ikukwento ko po sa inyo ang kinaiinisan kong office mate. Let's call her Kathy. Ang sa akin lamang po, Dr. Love, gusto kong magtrabaho ng maayos at okay sa relationship sa office mates. Pero itong si Kathy, nako, gigil ako sa kanya, Dr. Love. Yun bang konting pagkakamaling lang sa work na hindi naman sinasadya, sumbong ka agad sa boss. Konting late, sumbong ulit siya. Tapos kapag siya nagkakamali, isinisisi sa iba. Pa-victim pa siya. Kumbaga, nakakairita, Dr. Love. Halos lahat kami tuloy kinakabahan kapag pinapatawag ng boss namin kasi baka may isinumbong na naman itong si Kathy. Kung makaasta para siyang tagapagmana ng kumpanya. Eto pa, Dr. Love, napaka-marites din niya. Ultimong personal naming buhay, pinakikialaman niya at ikinukwento sa iba. Nakakainis, hindi po ba? Bakit may ganitong katrabaho, Dr. Love? Sip-sip lang ba siya sa boss para umangat o ma-promote? O likas siyang marites na mahilig tsumika tungkol sa buhay ng iba? Nakakatawa man, gusto naming magwelga laban sa kanya. Kapag hindi ako makapagtimpi, baka mapatulan ko siya one of these days, Dr. Love. Actually, gusto ko rin naman siyang kausapin tungkol sa mga ginagawa niya pero baka pa-victim na naman siya at palalabasin niyang aping-api. Baka ang ending kami pa ang kontrabida sa kanya. Napaka-awkward kasing may ganitong katrabaho sa office araw-araw. Sa halip na makapag-focus sa work, affected ka sa behavior niya. Paano kaya ang solusyon dito, Dr. Love? Wish naming matulungan niyo po ako at ang office mate kong biktima rin ni Kathy. Maraming salamat. Godspeed. Gumagalang Missy ng Ortigas, Pasig.
Maraming salamat, Missy. Ay nako, ako pa ang tinanong mo. Mahigit ng 55 taon sa industriya ng pagbabalita sa broadcast. I started when I was 19 years old, so na-expose na ako sa dami ng mga tao. Maraming tao, mga insecure. Ang daming mga taong may mga taong sobrang insecurity na pag nakitang mayroon kang potential na umangat, sisiraan ka. No? At sa tagal ko ng pagtatrabaho, sa dami ng mga taong na-encounter ko na, the bigger the company, the more na may mga taong ganyan. Hindi natin po pwedeng maiali sa kanila yung kanilang feeling of insecurity kasi yun yung mga takot nila eh. Takot na baka maungusan sila, uunahan kang sisiraan. The problem with Dr. Love is, ako'y nagpapalampas. Ako'y nagpapalampas. Pero napon ako, itong mga panahon na ito, Jake, napakadali kong mairita kapag mali ang ginagawa ng isang tao, kapag ayaw gamitin yung common sense, kapag ang common sense ay hindi na common, sense na lang. Isang example, siguro dahil nagkakaedad na ho, siguro masyadong mataas ng expectation ko na yung ibang tao, siguro dapat mag-adjust. Yung common sense ay maging common na ginagamit. Halimbawa, kagaya nung address ko sa bahay, pag ako'y may in-order sa social media ba tawag doon? Whatever, di ba? Mag-o-order ka. So, i-deliver yon, di ba? Pag dineliver, normally, online shopping. Oh, tama. Thank you, Jake. Online shopping. Normally, bibigay mong address mo. Ang ginagawa ko, SOP na, ibibigay ko yung number ng bahay ko. When you say address, andun yung pangalan mo, andun yung number ng bahay mo, nandoon yung street name, di ba? At dinadagdagan ko pa kung ano ang landmark na malapit sa amin. Nakalagay pa rin doon yung kulay ng gate ko. Nakalagay ang barangay, nakalagay ang city at ang province Metro Manila. Pagkatapos, tatanggap ka ng tawag from yung sa rider, sabihin hindi makita yung iyong bahay. Tatanong ko, saan ka nandun? Kasi kompleto yung address na binigay ko. Ito number ng bahay ko. Anong barangay? Sabi niya, nandito na po ako sa tapat ng number 46 sa bahay. Sabi niya, okay. Anong street? Oh, tama yung street. O anong barangay ka? Dito po sa Hagunoy, sira ang ulo mo talaga. Oo, basahin mo yung address ko. Hindi Hagunoy ang aking address. Iba ang address ko. Ibig sabihin, naghahanap ka ng bahay ko sa ibang barangay. Hindi mo makikita yan. Miski 3 taong ka maghanap dyan, di mo makikita. Gamitin mo ang common sense mo. Pag nakita mo ang number, hanapin mo ang street, hanapin mo ang landmark, hanapin mo ang barangay at ang city. Baka ikay nasa Quezon City, ako'y sa Taguig nakatira. Di ba? Nakakainit ng ulo yung ganyan. At meron ding ganyan sa mga tanggapan, sa ating working environment. Iba-iba ang tao. At sa mga taong insecure na walang maipagmamalaking talento o galing, diyan nagbubuhat yung mga marites. Na para mapagtakpan yung kakulangan nila, sisiraan yung ibang tao, yung mga marites. Anong ginagawa ko pag ganyan? Una, binibigyan ko ng pagkakataon na madefensa naman niya yung kanyang sarili. Kino-confront ko. Pero hindi ko siya kino-confront ng kaming dalawa lang. Kasi kadalasan niyang mga yan sinungaling. Di ba? Kadalasan yan sinungaling. So anong gagawin mo? If I were you,
Missy, katulad ng sinasabi na yung mga personal na buhay ninyo pinakikialaman at ikinukwento sa iba. Kapag merong magpapatunay na ikinwento sa kanya yon, dalhin mo sa supervisor or sa manager ninyo. At sa harap ng manager, i-request mo sa kanya na kung pwedeng magkaroon kayo ng pagkakataon na mag-usap at ang makikinig ay ang manager ninyo. Sa harap ng manager o ng supervisor, ay ipaliliwanag ko sa kanya ang kamalian niya ng pagkakalat ng mga personal na mga bagay na may kinalaman sa buhay mo at mga paninira tungkol sa iyo dahil maaari siyang kasuhan, no? Pero ganun pa man, ang purpose ng iyong pakikipag-usap sa kanya ay upang maturuan siya na itigil ang bagay na iyon, na paninira, no? Para lamang matutuhan niya at maganap yan sa harap ng inyong supervisor o ng inyong manager para safe ka. Wag namang taasan ng boses, no? Minsan kasi kailangan nila na matutuhan nila na maipaliwanag sa kanila sa mahinaong paraan. Kung hindi magbabago ang mga bagay na ito, higit na mahalaga, marami kayong naaapektuhan na, ang ginagawa ko dito ay completely ignore this person. As if hindi kita kilala, as if hindi tayo nagkikita, as if wala ka sa tabi ko. I will completely ignore this person kung nega at toxic ang kanyang ugali. Kung ang lahat ng mga kasama nyo sa opisina ay ganyan ang gagawin kung talagang toxic siya at hindi siya papansinin, marirealize niya na nabubuhay siya na nag-iisa at lumiliit ang kanyang mundo. Sa buhay na ito, kahit na anong gawin natin, kinakailangang matutuhan nating mag-socialize to blend with other people. Hindi po pwedeng lagi tayong bida. Hindi pwedeng lagi tayong pabida. Hindi pwedeng lagi tayong pabiktim. Kinakailangang matutuhan nating mag-blend sa isang civilized society. Sana ay natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. Darling, at 10:58, umahabol lamang po si Riza Templado ng San Pedro, Laguna. Nais bumati sa lahat ng mga Dr. Lovers, kay Nanay Zenny at ang kapatid ko, si Ate Fe at saka si Chris. Binabati rin natin si Yeklo Pena. At umahabol pa rin ang ating kaibigan si Lance Abellion. Sabi niya, comment ko lang po sa letter sender na si Missy, pag ako po ginaganyan dati sa workplace, I don't step down to their levels. Keber lang po, tinanggal ko po sa sistema ko ang pagiging people pleaser noon. Yun. Well, anyway, wala na po tayong masyadong panahon. Babalik po tayo bukas at sana po ay naging makabuluhan ang gabing ito. Sana po ay nakapulutan natin ng aral ang mga kasaysayan na ating tinalakay. Higit sa lahat, sana po ay naibigan nyo mga itinampok naming awitin. At sa ngalan po ng ating buong production staff, sa pamuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, sa ngalan ng ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating uod ng gandang Operations Manager na si Cherry Baile, ang ating Executive Producer na very supportive po sa ating programa at napakagaling mag-research ng mga information at mga panauhin natin, Mr. Jake Bakud, ang ating Technical Director, Direct Joey Perez. Si Joey pala nandiyan ngayon, ha? Ang ating technician, Rome Ortigas, Mike Santillan, ang ating ORAD operator, at ang PA at avid operator si Jairian Manipon. Ito po si Brother June Banag, OP, pansamantalang magpapaalam. Hanggang bukas muli, magandang gabi. Maraming salamat. Shalom. Alayka.